Hello everyone! It is my pleasure to present to you the various buildings of the Marinduque Electric Cooperative. Hello everyone! It is my pleasure to present to you the various buildings of the Marinduque Electric Cooperative Incorporated and their respective functions. Each building plays a crucial role in ensuring the efficient operation of our cooperative, enabling us to deliver quality service to the people of Marinduque. Let us begin our tour of the Meralco buildings. Building 1. Building 1 houses the office of the General Manager, which serves as the command center for executive decisions and policy implementations. Within this building, we can also find the Finance Services Department, which oversees the overall management and financial operations of Meralco. Also located here is the cashier tellering section, where member consumer owners can pay their electricity bills and transact other financial matters. The board conference room, where key discussions, planning, and meetings of the board of directors take place, is also located in this building. Lastly, this building is home to the Office of the Internal Audit, which ensures transparency, accountability, and efficiency in all financial transactions of Meralco. We also have extension offices of the Building 1, which includes the following: Building 1A, CSS or Radio Room, Building 1B, Server Room, and Building 1C, Guardhouse, Drive-Thru, and Waiting Shed area, also known as Kanlungan ng Liwanag at Pag-asa. Moving forward, we have Building 2. It houses the Institutional Services Department. This department focuses on member-consumer-owner relations, community engagement, and corporate communications. Within this building, we also have the Center for Interactive Learning, an important facility used for training, seminars, and educational activities aimed at enhancing the knowledge and skills of employees and stakeholders. Additionally, this building accommodates the Office of the Corporate Planning Department, where strategies and long-term development plans for the cooperative are formulated to ensure sustainable growth. Next, we have Building 3. Building 3 serves as the hub for Meralco's Technical Services Department. This department is responsible for system operations, maintenance, and technical support to ensure the continuous and efficient delivery of electricity across the province. Within this building, we also find the Lineman's Quarter, which provides lodging and facilities for our linemen who are always on standby for emergencies and maintenance work. Additionally, the General Services Quarter is located here as well, serving as a workspace for our maintenance and general services personnel. The MCIL comfort rooms are also located in this building. Building 4 is a vital part of Meralco's operation, as it houses the warehouse where essential electrical equipment, spare parts, and materials are stored. Adjacent to the warehouse is the motor pool, which serves as the service and maintenance area for Meralco's vehicles, ensuring they remain in optimal condition for daily operations. This building also accommodates the archives, where important records and historical documents of Meralco are securely stored and managed for reference and documentation purposes. The meter shop is located in Building 5. This is where the testing, calibration, and maintenance of electric meters take place. This facility ensures that all meters function accurately, preventing discrepancies in consumer billing. Another notable facility within the Meralco compound is the GM's residence. It is a designated space for the GM's lodging and official functions. This residence provides convenience, ensuring immediate availability of the GM for urgent cooperative matters.
In addition to the main facilities, Meralco has established area offices across the province, named after its incorporators as a tribute to their contributions to the cooperative's legacy. These include Buwak Area Office, Romulo Santo Domingo Building; Buena Vista Area Office, Isidro S. Selva Building; Gasan Area Office, Cesar U. Sevilla Building; Bugpog Area Office, Constancio Marte Sr. Building; Santa Cruz Area Office, Jose Maloles Building; and Torrijos Area Office, Aniceto Rosales Building. These area offices serve as local service centers, providing member consumers with easy access to Meralco services, inquiries, and transactions. Aside from the buildings, Meralco also operates a 5 MVA substation located in Cagpo, Torrijos. This facility plays a critical role in the distribution of electricity, ensuring stable and reliable power supply to households and businesses within the coverage area. The substation enhances the efficiency of electrical transmission, minimizing voltage fluctuations and power interruptions. Each of these buildings and facilities plays a crucial role in Meralco's commitment to delivering reliable and efficient electric services to the people of Marinduque. Through strategic planning, operational excellence, and dedicated personnel, Meralco continues to fulfill its mission of powering communities and empowering lives. Thank you for your attention. We hope this presentation has given you a clearer understanding of Meralco's infrastructure and operations. Narito ang mga bumubuo sa pamunuan ng Meralco. The Board of Directors. Director Christopher M. Morales, President, Mugpog District. Director Glenda M. Mercader, Vice President, Santa Cruz District. Director Emelina L. Misiano, Secretary, Buwak District. Director Renato N. Hugno, Treasurer, Gasan District. Director Noel B. Lontok, Auditor, Buena Vista District. Director Federico P. Laracas, PRO, Torrijos District. The Management. Engineer Gaudencio M. Sol Jr., Acting General Manager. Engineer Michael H. Sahul, Corporate Planning Department Manager. Janine L. Rehencia, CPA, Internal Audit Department Manager. Beverly N. Bugarin, Finance Services Department Manager. Jofel Joyce L. Lasik, Institutional Services Department Manager. Engineer Matthew L. Principe, Technical Services Department Manager. Engineer Michael L. Vasquez, Area Services Department Manager.
kapatid ko na kung maaari na magkaroon ng kuryente. And then, tinanong po nila kung may trabaho na ako. Sige, mag-apply ka. Sabi po ni GM, binigay niya sa akin yung mga requirements na kailangan submit. Ay walang-wala akong pera nun. Bala ko nang talagang hindi ituloy. Kinausap ako ng GM. Ano ba ang nagiging problema mo? Bakit tayo magtuloy? Kaya sinabi ko na ang problema ko po, yung aga susunod ko sa alakarin kong mga requirements, aga susunod na nasa pamilya ko po. Kasi nung talagang wala akong trabaho, maswerte na kami na 2 beses kami sa isang araw nakain. Eh ngayon sabi ko, para sa pamilya ko na natuloy ko na. Doon na naranasan ko na siguro nasakto na yung pagkain namin sa isang araw, na kompleto na. Tapos mayroon pang mga extra na pwedeng ibigay sa pamilya ko. Sa pamuluan ng Marenco, sa pamilya ko sa Marenco, maraming salamat. Lalo na kay sila ng recognition. At syempre, taon-taon lagi natin itong ginagawa, yung pagbibigay ng mga award dun sa ating mga early birds. Ano po, last year, ilan ba yung binigyan natin, ma'am, last year? Parang nasa 10 kung tama ang pagkakatanda. And then, natatandaan ko din last year, nagbigay din ng mga coupon si Lugaw Queen. May free lugaw po tayo kay Lugaw Queen. Yes, at syempre ngayon ulit, meron din pong free lugaw. Salamat po ng marami sa Lugaw Queen. And syempre, speaking of sponsors, we would like to thank our following sponsors na talaga namang tumulong at nag-ambag at malaki ang binigay para po maging successful po ang event natin ngayong araw na ito. Para po sa ating Manila suppliers, narito po ang Asiafield Incorporated, Megalink International Sales and Services Incorporated, Pisas Builders, Caraga Philchin Corporation, Pat Motorcycles Parts and Accessories Shop, Dulhanty International Philippines Incorporated, and Power Utility Trading Incorporated. Yan, thank you so much po sa ating Manila suppliers. And syempre, nandito rin po ang laging pagsuporta ng ating mga local suppliers. Syempre, unang-una po ang Marelco Multipurpose Cooperative located at Barangay Ihato, Buwak, Marinduque, OVM Electrical and Industrial Supplies Trading located at Barangay Dili, Gasan, Goodyear, Midway Construction Supplies Trading located at Barangay Santol, Buwak, 5M Arts and Crafts located at Barangay Bangbang, Gasan, Icons Copy and Print Services located at Barangay Tanza, Buwak, SMJ Glass and Aluminum located at Barangay Dos, Gasan. Narito rin po ang ating suppliers from local, ang Chita Lanes General Merchandise located at Poblacion, Buwak, Stronghold Insurance located at Barangay Kaganhaw, Buwak, Baus and Ties Lace Hub located at Moralion, Buwak, and Jago. Yan, nandito rin po ang Marinduque Bookstore sa Moralion, ang Plaza Aurora, ACL Dry Goods, Herbagen Printing Services, and Petron Gasoline Station. Thank you so much po sa aming mga generous na sponsors and suppliers. Ayan, ma'am. Reminder po ulit, para po sa ating mga bagong dating na mga MCOs, yung mga kararating lang po, Hello everyone! It is my pleasure to present to you the various buildings of the Marinduque Electric Cooperative Incorporated and their respective functions.
Each building plays a crucial role in ensuring the efficient operation of our cooperative, enabling us to deliver quality service to the people of Marinduque. Let us begin our tour of the Meralco buildings. Building 1. Building 1 houses the office of the General Manager, which serves as the command center for executive decisions and policy implementations. Within this building, we can also find the Finance Services Department, which oversees the overall management and financial operations of Meralco. Also located here is the Cashier Tellering section, where member consumer owners can pay their electricity bills and transact other financial matters. The Board Conference Room, where key discussions, planning, and meetings of the Board of Directors take place, is also located in this building. Lastly, this building is home to the Office of the Internal Audit, which ensures transparency, accountability, and efficiency in all financial transactions of Meralco. We also have extension offices of the Building 1, which includes the following: Building 1A, CSS or Radio Room, Building 1B, Server Room, and Building 1C, Guardhouse, Drive-Thru, and Waiting Shed Area, also known as Kanlungan ng Liwanag at Pag-asa. Moving forward, we have Building 2. It houses the Institutional Services Department. This department focuses on member-consumer-owner relations, community engagement, and corporate communications. Within this building, we also have the Center for Interactive Learning, an important facility used for training, seminars, and educational activities aimed at enhancing the knowledge and skills of employees and stakeholders. Additionally, this building accommodates the Office of the Corporate Planning Department, where strategies and long-term development plans for the cooperative are formulated to ensure sustainable growth. Next, we have Building 3. Building 3 serves as the hub for Meralco's Technical Services Department. This department is responsible for system operations, maintenance, and technical support to ensure the continuous and efficient delivery of electricity across the province. Within this building, we also find the lineman's quarter, which provides lodging and facilities for our linemen who are always on standby for emergencies and maintenance work. Additionally, the General Services Quarter is located here as well, serving as a workspace for our maintenance and general services personnel. The MCIL comfort rooms are also located in this building. Building 4 is a vital part of Meralco's operation, as it houses the warehouse where essential electrical equipment, spare parts, and materials are stored. Adjacent to the warehouse is the motor pool, which serves as the service and maintenance area for Meralco's vehicles, ensuring they remain in optimal condition. Dahil mamaya sa ating business meeting ay marami po tayong mahalagang paksa na pag-uusapan. So hindi lang po namin kayo pinapatutok para kayo ay makasagot agad at para malaman ninyo na kayo ay nanalo sa raffle, kundi para po malaman kung ano po yung mga paksa na tatalakayin ngayong hapon. At para naman po sa ating mga MCOs na nandito na sa ating venue ngayon, tandaan po natin ang mga sumusunod na reminders para sa registration upang hindi po tayo maligaw. Una, basahin at sundin ang mga signage na nagtuturo sa tamang direksyon. Kapag may hawak po kayong meron nakalagay na may ticket, doon po tayo mapila sa may ticket. Pag wala naman po kayong hawak na ticket, di doon po kayo mapila sa walang ticket. Sa ngayon po, dahil medyo yung ibang bayan po sa registration natin ay hindi naman okupado, walang pila. Kahit po hindi po kayo taga roong bayan, maaari na po kayong pumila doon as per our registration team. Ano po? So regardless kung saan bayan po kayo, kung saan bayan po kayo nagmula, pwede po kayong pumila sa kabilang bayan
kung kahit po ito ay bakante. Basta bakante po, pwede po kayong pumila doon. Yes po, para medyo mapabilis din po natin at para hindi mag-ipon yung mga MCOs na nasa registration area. And sana po lahat po ng nakaupo ngayon ay may mga hawak na stab. Nakakuha na po ba lahat ng pagkain? Ano po? Ayan, may payong na po ba lahat? Ayan, very good. May attendance slip na po kayo. Ayan, so ibig sabihin po no, nakapag-register na po kayong lahat. At na-count na po ang inyong attendance para sa araw na ito. Importante din po yan para sa determination ng quorum mamaya pag nag-business meeting na. Ayan, paalala po ulit na isang ticket lamang po kada MCO and strictly no proxy. Huwag na po nating ipagpilitan dahil may mga pananda po kami na nilagay dyan para sa mga hindi pa nakakakuha para maiwasan po natin yung magka-doble-doble. And tandaan po natin na ang taong tapat at humble maaaring manalo sa raffle. Ayan. At then, pagkatapos po ninyo sa attendance at kapag nakakuha na po kayo ng mga giveaways and foods, dumiretso na po kayo sa ating mga upuan na nandito. Sa ngayon po, marami pa rin po kaming bakanting upuan dito sa kanang part. Hindi pa rin po siya puno. And marami pa po tayong mga nagdadatingan na mga MCOs sa ating mga ushers and usherettes from Marelco employees. Paki-guide naman po sila dito sa mga bakanting upuan para hindi po sila mga nakatayo at hindi po sila naliligaw. And then, sa punto pong ito, i-announce na po namin yung mga early birds natin. So, sino-sino kaya yon sa palagay ninyo? Yung mga maagang pumunta dito. Nandito pa kaya yon o baka maaga lang pumunta tapos umuwi na? Oo nga, nasa na po kayo mga early bird kanina. Sana po ay nandito pa rin sila at hindi sila umuwi at nag-register lamang kanina. Ano po? Yan, so hintay-hintayin lang po natin. Bago po tayo mag-award ng ating mga early bird ay manunood po muna ulit tayo habang hinihintay po ang awarding. So hintay-hintay lang po, maya-maya ay mag-a-award na po tayo ng ating mga early bird. So for now, manunood po muna tayo ng ating mga video presentations. Narito ang mga bumubuo sa pamunuan ng Marelco. The Board of Directors. Director Christopher M. Morales. Narito ang mga bumubuo sa pamunuan ng Marelco. The Board of Directors. Director Christopher M. Morales, President, Mugpog District. Director Glenda M. Mercader, Vice President, Santa Cruz District. Director Emelina L. Misiano, Secretary, Buac District. Director Renato N. Hugno, Treasurer, Gasan District. Director Noel B. Lontok, Auditor, Buenavista District. Director Federico P. Laracas, PRO, Torrijos District. The Management. Engineer Gaudencio M. Sol Jr., Acting General Manager. Engineer Michael H. Sahul, Corporate Planning Department Manager. Janine L. Rehencia, CPA, Internal Audit Department Manager. Beverly N. Bugarin, Finance Services Department Manager. Jofel Joyce L. Lasik, Institutional Services Department Manager. Engineer Matthew L. Principe, Technical Services Department Manager. Engineer Michael L. Vasquez, Area Services Department Manager.
ng malasakit at pagsisika. Ng mundo na ang ating tinahan, pinawid na natin ang ilog at ang dagat. Sa bawat sulok, bawat buhay, tayo maglilingkod upang magbigay ng mainam na serbisyo. Marelco para sa'yo, para sa atin sa bawat marinero. Magkapit pisigaw ang buhay kaming titig, kahit ika'y liwanag namin o Marelco. Kahit na may malapit ang lahat, hindi tayo patinginan kailanman. Tuloy-tuloy ang aking sa kahunahan, para sa'yo mahal namin kaligran. Nag-letter pong kapatid ko na kung maaari na magkaroon ng kuryente. And then, tinanong po nila kung may trabaho na ako. Sige, mag-apply ka. Sabi po ni GM, binigay niya sa akin mga requirements na kailangan submit. Ay walang-wala akong pera nun. Bala ko nang talagang hindi ituloy. Kinausap ako ng GM. Ano ba ang nagiging problema mo? Bakit tayo magtuloy? Kaya sinabi ko na ang problema ko po, yung aga susunod ko po sa alakarin ko mga requirements, aga susunod na nasa pamilya ko po. Kasi nung talagang wala pa akong trabaho, maswerte na kami na 2 beses kami sa isang araw nakain. Eh ngayon sabi ko, para sa pamilya ko na natuloy ko na. Doon na naranasan ko na siguro nasakto na yung pagkain namin sa isang araw, na kompleto na. Tapos mayroon pang mga extra na pwedeng ibigay sa pamilya ko. Sa pamumunuan ng Marelco, sa pamilya ko sa Marelco, maraming salamat. Lalo na kay GM Sol na kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito sa Marelco. Ito pong tumugon si Engineer Gaudencio Sol at pumunta pa po sa aming bahay upang makita po niya kung ano talaga po ang kalagayan namin. At yun po ay nakita po ni Engineer na ganun po ang aming sitwasyon. Ayun po ay hindi po siya nagdadalawang isip na bigyan po ako ng tulong gawa sa kuryente po, sa pagpakuryente po. At maraming salamat lalong-lalo na po kay Gob at kay Engineer Gaudencio Sol at sa lahat ng kanyang mga kasamahan sa Marelco po. Napagkalooban ako ng Marelco ng financial assistance bilang pagtustos sa aking pag-aaral mula senior high school hanggang makatapos ko ng kolehiyo. Naglaan din ng Marelco ng tulong pinansyal para sa aking paghahanda sa nakalipas na board examination. Ang tulong pinansyal na ipinabot ng Marelco ay isa sa naging daan upang makapagtapos ako ng pag-aaral at makamit ang isa sa aking mga pangarap na maging isang ganap na inhinyera. Kaya't nais ko pong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa Marelco. Tunay ngang naging liwanag ang Marelco sa aking buhay. Bakit may blackout? Ano naman ang mga kadahilanan ng pagkawala ng kuryente? Ating alamin at liwanagin. Mayroon po tayong dalawang klasifikasyon ng pagkawala o pagkaantala sa normal na daloy ng kuryente. Isa ay ang nakatakda o dapat asahan. Nakapaloob dito ang iba't ibang uri ng aktibidades ng mga sangay ng ahensya na kailangang magtakda ng pagkawala ng kuryente.
Isa ang Napocor, ang power provider ng Marinduque, sa may pasilidad na nangangailangan din ng pag-maintenance. Kagaya ng power transformers, circuit breakers, tie line connections, jumpers, at iba pang kagamitan. Gayun din sa panig ng Marelco. Maraming aktibidades ang Marelco na nangangailangang iantala ang daloy ng kuryente, upang gawin ang iba't ibang proyekto nito, gaya ng pagpapalit ng mga lumang poste, paglilipat ng mga poste na apektado ng DPWH road widening projects, at ayon din sa kahilingan ng iba pang consumers. Pagpuputol ng mga puno na malalapit sa distribution lines, pagsasaayos at pagpapalit ng mga cable ng kuryente, at pagpapalit ng transformers. Natural na kailangang pansamantalang iantala ang daloy ng kuryente, upang mabigyang daan ang mga lineman sa mga gawaing ito, nang ligtas at malayo sa kapahamakan patungkol sa kuryente. Pangalawa sa klasifikasyon ay ang hindi nakatakda o hindi inaasahan. Ito ay biglaang pagkawala ng daloy ng kuryente. Walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari, at wala ring may gusto na ito ay mangyari, lalo na kaming mga empleyado ng Marelco. May mga pagkakataon talaga na bigla na lamang mawawala ng kuryente sa isang lugar, minsan isang bahay lang, minsan buong barangay, minsan naman ay buong bayan, at minsan ay buong probinsya. Ang hindi inaasahang pagkawala ng daloy ng kuryente ay pwedeng magmula sa Napocor o pwede rin sa Marelco. Karaniwan, kapag sa Napocor nagkaproblema ay buong probinsya ang naaapektuhan. Maaaring mayroong nag-trip na isang generator, na ang dating load ay kumakarga sa ibang generators, dahilan ng pagka-overload ng ibang makina hanggang sa tuluyang lahat ng makina, ay mag-shutdown kung kaya buong probinsya ang nawawala ng kuryente. Kapag ang problema naman ay sa distribution line ng Marelco, karaniwang nagiging sanhi nito ay ang mga sumusunod. Kapag ang isang puno ay natumba o napadikit sa linya, magkakaroon ng short circuit o line-to-ground fault. Tataas ang level ng kuryente, na maaaring makasunog ng pasilidad ng isang distribution line. Maaari rin itong maging sanhi ng pagkaputol ng linya, na pwedeng lumatag sa kalsada o kabahayan, at maaari din itong makadisgrasya at makakuryente, kung kaya, unang magre-react ang recloser of fuse cutout, upang putulin ang daloy ng kuryente, nang hindi ito pagmula ng sakuna. Sanga ng puno, o dahon ng nyog o palapa. Isa ito sa madalas na nangyayari, na kung saan ang mga dahon ng nyog o palapa, ay bumabagsak sa mga linya ng kuryente, na dahilan din sa pagkakaroon ng short circuit, at pag-trip ng recloser at fuse cutout protection. Gayun din ang ibon, tuko, ahas, at iba pang hayop, ay nagiging dahilan ng pagkawala ng kuryente. Kapag ang mga ito ay humapon, dumapo, o gumapang sa linya, habang ang ibang parte ng katawan nila ay nakadikit sa ibang parte ng poste na konektado sa ground, magkakaroon ng short circuit ang linya at ground, dahilan ng pag-trip ng mga protection gaya ng recloser o fuse cutout, upang maiwasan ang pagkasira o pagkasunog ng linya, na pwedeng maging dahilan upang ito ay maputol at makadisgrasya. Isa pa sa dahilan ay ang sasakyan na bumangga sa poste o nasabitan ang linya sa poste, dahil dito umuuga ang mga primary lines, na kung saan ay may chance ito na tumama sa isa't isa, sanhi ng pagkakaroon ng short circuit ang dalawang primary lines, resulta ng pag-trip ng mga protection gay ng recloser o fuse cutout. Ang mga proteksyon na ito ay nagsisilbing pasilidad upang putulin ang daloy ng kuryente, upang hindi na makadisgrasya. Ang naturang insidente ay mangilan-ngilan lamang, base sa mga pangyayari ng pagkawala ng kuryente. Kung kaya ang ahensya ng Marelco ay nagsimula ng ipatupad ang batas na Anti-Obstruction of Lines Act, bilang RA 11361, na inaprubahan noong taong 2020. Ito ay pagpapatupad ng pagpuputol ng mga puno, malapit sa isang distribution line. Kung kayo po ay may mga katanungan, bukas po ang opisina ng Marelco para sa inyo. Lunes hanggang Biyernes, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. At kung may emergency report, maaari po kayong tumawag sa aming hotline, landline na may numerong 042-332-2266. O sa Smart, 0998-868-2476. Or 0931-146-9048. Sana po ang mga impormasyong ito, ay nagbigay sa inyo ng linaw, kung bakit nagkakaroon ng blackout. Maraming salamat po.
Ang ating binabayaran na kuryente ay hinahati-hati sa iba't ibang babayarin tulad ng generation and transmission charge, distribution charge, at government revenues. Narito ang graph na nagsasaad ng mga porsyento na pinupuntahan ng ating binabayarang buwan ng konsumo ng kuryente. Ang generation at transmission charges ay napupunta sa NPC bilang pambayad sa binili nating kuryente sa kanila. Ang generation charge ay tumutukoy sa gastos ng NPC sa pag-generate ng kuryente, kabilang ang pagmamantini at operasyon ng kanilang mga power plants, pagbili ng fuel o enerhiya, at iba pang kaugnay na gastusin sa pag-produce ng kuryente. Ang distribution charge naman ay nakalaan sa pagtatayo at pagpapanatili ng linya, pagpapadaloy at paghahatid ng kuryente ng Marelco mula sa NPC patungo sa mga bahay o gusali ng bawat member consumer. Dito rin kinukuha ang mga gastusin para sa billing and collection, customer assistance, at pagbabasa, paglalagay at pagpapanatili ng mga metro ng kuryente sa bawat gusali o tahanan. Ang halaga na napapaloob sa government revenue ay napupunta sa ating mga expanded value-added tax, universal charge for environmental charge, universal charge for missionary electrification at universal charge for NPC stranded contract cost at NPC stranded debt. Pero, ano nga ba itong universal charge na kasama sa government revenue? Ayon sa Section 7 ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 9136, also known as Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ang isang distribution utility na katulad ng Marelco, ay kinakailangang mangolekta ng universal charge na ibabayad sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation mula sa end users tuwing ika-15 ng kada buwan. Ang PSALM ay isang korporasyong pag-aari at kontrolado ng pamahalaan na may tungkuling pamahalaan ang maayos na pagbebenta, pag-aalis, at privatization ng mga dating ari-arian ng National Power Corporation na mga pasilidad sa paglikha ng kuryente, mga real estate, at iba pang mga maaaring ipagbiling ari-arian, at mga kontrata sa mga independent power producer na may layuning mabayaran ang lahat ng pananagutan ng NPC sa pinakamainam na paraan. May bahagi rin na binabawa sa ating bill na nakalaan para sa mga diskwento na mandato ng gobyerno. Katulad ng Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, kung saan ang mga nabanggit na individual na kumukonsumo ng 100 kW per hour pababa ay makakauha ng 5% discount sa kanilang binabayarang kuryente. Gayon din, sang-ayon sa Section 7 ng EPIRA Law, ang mga marginalized end user na maaring matukoy base sa itinalagang kwalifikasyon ng Energy Regulatory Commission ay makakakuha ng lifeline rate o diskwento sa kuryente. Sa EPIRA Law, 10 taon ang bisa nito na siya namang pinalawig hanggang sa ngayon sa pamamagitan ng Republic Act No. Ating early birds, ano po? Ayan, para po sa ating 10 early bird. Ayan, sila po yung makakakuha ng cash prizes. Plus, meron po tayong Lugaw Queen na coupon kung saan pwede nating i-claim yung ating free lugaw sa Lugaw Queen. Located po yan sa Malusak, Buwak. Pero meron po silang booth dito sa ating venue. Diyan po sa kaliwa na po. Ayan, para po sa ating early bird, unang-una, nasaan po si Ma'am Mercelita Fatalia from UOC Buena Vista. Dumating po si Ma'am ay alas 10 ng gabi. Napakaaga. Mas maaga pa sa early bird. Nasaan po si Ma'am Mercelita Fatalia? UOC Buena Vista. Maaari niyo pong i-claim ang inyong premyo. Next po ay si Ma'am Christy Manalo. From UOC din po, Sitio Madre Kakawan. Nasaan si Ma'am Christy Manalo? Nanalo ka po. Sila po ay tumating ng mga alas 10 ng gabi.
Next po si Ma'am Erlinda Medina. Ma'am Erlinda Medina, galing din po sa UOC Sitio Madricakawan. Next po ay si Primo Pedelino. Next po ay si Melissa Makalisang. From UOC din po ito. Ayan, next, si Ma'am Ginalyn Falcan from Sitio Balikot, UOC. Next po ay si Ma'am Maribel Rianzares, galing din po ng UOC. Sila naman po ay tumating ng alas 12 ng hating gabi. Dito na po ata sila natulog. Next po ay si Sir Joselito Handa from Tabi, Buwak. And last ay si Sir Midel Handa from Tabi, Buwak. Pila na lang po dito yung mga tinawag ko. Si Sir Midel Handa from Tabi, dumating po ng alas 12 ng hating gabi. Ayan, mas maaga pa po sila sa early bird. Kaya yung mga dumating po ng alas 5, late na po kayo. Ano po? Palakpakan po natin yung ating 10 early birds. Baka next year po ay nag-decorate pala ang kami. Andito na po kayo, ano? Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko naman po kinoconsider na ganun kayo kaaga. Magpahinga naman po kayo sa inyo. Ano po? Pero ganun pa man ay may bibigay kaming konti. Pero sana po, huwag kayong ang tawag dito, pahinga muna kayo sa inyo. At baka mamaya kulang sa tulog. Parang ako, wala pa po akong tulog. Kagabi lang ako dumating. Ay, baka naman mahimatay tayo dyan. Ang init-init. Ano po, ilan po kayo? 1. Sino po si Ma'am Patalya? Sino po? Manalo? Patalya. Manalo po. Yung Manalo. Hindi, doon po. Pila kayo doon. Manalo. Medina. Pedelino po. Wala po yung Pedelino. Kayo po. Pedelino. Makalisang. Sino po yung Makalisang? Palkan. Rianzares. Doon po. Rianzares, Handa. Mr. Handa and Mr. Handa rin, middle. Kayo po. 2, 4, 6, 8. Sino po yung wala? Medina. Wala po. Pedelino. Sino yung wala? Manalo. Makalisang. Palkan. Bakit kulang? Rianzares. Patalya, Manalo, o mali yung numbering? Mali ang numbering, ha? Joselito Domingo. Joselito Domingo po. Ito po, may kaunti po akong ibibigay, 500 each, plus coupon po from courtesy po ng Lugaw Queen. I-claim nyo po doon yung lugaw with egg. Doon po sa gilid doon, So, unang-una po, maraming salamat sa inyong napakaagang pagdating. Pero sana naman po magpahinga kayo. Umaga na lang kayo pumunta. At sobrang baka puyat kayo or pagod. Ay, paano po yan? So, yun po. May bibigay po akong 500 each plus coupon para sa Lugaw Queen. Okay po? Courtesy po ng Lugaw Queen ng mag-asawang Helen and Christian Liena. Okay po, salamat. Yan, congratulations po sa ating mga early birds. Nahirit pa yung una kong binigyan. Hindi daw alas 11, alas 4 ng hapon.
4 p.m. Parang gusto nang tumulong ni ma'am. Siguro gusto nang tumulong magsalansa ng bangko. Yan, congratulations po sa ating mga maaagap na MCOs. After po nating ma-receive ang ating mga premyo, wag po nating kalimutan na magpirma kay Ma'am Doris. Maraming salamat po. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. Hello, ayan, meron pa rin po tayong actually 20 po yung nilista namin. So yung first 10 po talaga yung dapat nating ano. Pero meron po kaming 10 pa na nakalista dito para sa mga maagang dumating. Ang ibibigay po natin ay coupon from Lugaw Queen. Ano po? Unang-una po ay si Ma'am Norma Fiejalan from Bagakay, Buena Vista. Nasaan po si Ma'am? Next po ay si Ma'am Analisa Motol from Tabyonan, Gasan. Next po, si Ma'am Cristina Manuevo from Bintakay. Remedios Mansalapus from Bantay. Epifania Mansalapus from Bintakay. Ay, baka Bintakay po yung isa. Magkakasunod. Si Ma'am Mary Ann Malapad from Bintakay. Napakaaga naman ang mga taga Bintakay. Si Ma'am Merlita Lantita from Bintakay. Nasaan po yung mga taga Bintakay dito? Yung mga maaga. Si Sir Marcelo Deneo from Bintakay din. And Egliseria Liwanagan from Danau. And last is Ma'am Nay Liwanagan from Danau din. Danau Mugpog ba to? Ano? Mugpog. Ang magbibigay po ng coupon ninyo ay yung may-ari, yung owner mismo ng Lugaw Queen. Ang pinakamagandang Lugaw Queen, Ma'am Helen. Ayan, umakyat na si tatay. Si ano kayong pangalan? Natawagan po namin ulit si Ma'am Norma Fiejalan. Wala po. Wala po si Ma'am. Ay, ayun pala, sila ata yung mga taga-Bintakay. Si Ma'am Cristina Manuevo, Analisa Motol from Tabyonan, Remedios Mansalapus, Epifania Mansalapus, Mary Ann Malapad, Merlita Lantita, Marcelo Dineo, Egliseria Liwanagan, and Nay Liwanagan. Congratulations po, panalo po kayo ng libreng lugaw. Care of Lugaw Queen. Nakalagay sa upuan. Okay po. Yung attention po, attention. Makinig po ng kaunti, pero wag po kayo magkakagulo ha. Ilan yan? 28 po sa inyo, 28 ay makakakuha. Wag po kayo magkagulo ha. Yung mga prize, pakidala dito, ay makakakuha sa ilalim ng inyong upuan. Pakisilip po yung inyong upuan. 28 po dyan ay may nakasulat. Pakikuha nyo po at pakidala dito. Sa inyong upuan, wag po kayo magkagulo. Wag po ninyong adalin yung upuan din eh, yung sticker. Huwag nyo pong adalin yung upuan dito, nakatikit po yan. Nakatikit po yan sa gilid ng inyong upuan. Nakatikit po yan sa gilid ng inyong upuan. 28 po ang meron. Nakatikit po sa ilalim ng inyong upuan, 28 po yun. Kung paano nyo po itinayo ang inyong upuan, ganun nyo rin po yan ibabalik.
Ganyan-ganyan din po. Pag hindi maayos na nakalagay yung mga upuan, hindi ko po ibibigay ang price niyan. Ayan sir, meron na po ditong yun. Dito po. Pasuyo na po sa ating raffle committee. 19, 5 kilos rice. Sino yun? Nasaan na yung price natin? Committee. Committee, asan na yung natin? Ano to? What's this? Ay, hindi po yung ganire po, yung galing sa amin. Ano po ito? Ay, ano to? Wala rin. Wala din po yung ganito. Bali yung stickers po natin Yung ay sticker po, ganito dinikit. sticker. Hindi po, yung stickers po natin na dinikit ay nakalagay na po mismo Ganito doon. po, nakalagay na rin po yung price. Yun po. Ganito po, ganito. Nakalagay na po yung price. Doon po sa may guardhouse nyo, kunin ang inyong price. Kunin nyo po ito. Doon nyo po kunin. 28 po yung may mga price niyan. Wala po, yung pong ganitong sticker, yung mahaba pong sticker na may nakasulat, hindi po. Ito po, yan. Yung may nakasulat po ng sticker po na may nakasulat. Yan po. Doon po akunin sa may guard. Dinin na lang po. Sa may guardhouse po. 28 po yan. Yung na yan. Yung may mga nasa gilid po ng upuan. 28 po yun. Wala, baka yun ay dala ng mga naggamit pa ng mga upuan. Yun po, doon po. Yan po yung ating mga minor prize. Sa halip na po na iparapol pa natin at makaabala pa mamaya, ay pinapabilis na lang po natin. So ang irarapol po natin mamaya, yung mga major prizes, including 2 pangkabuhayang tricycle. So sana po ang makakuha ng mga prize na yan ay yung medyo mga kababayan nating nangangailangan. 2 pangkabuhayang tricycle po yung ating major prize. 28 po nakita nyo na po ba lahat? So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat at stay tuned po sa ating mga iba pang kaganapan. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Yan, thank you so much po, GM. And congratulations po sa lahat ng mga mapalad, ang bangko at ang umupo. Ayan. At syempre, thank you din po sa mga early bird po natin kanina na nasabi ni Sir Eric ay mas maaga pa sa early bird. Ayan, yung mga nakakuha po ng mga surprise items na nakadikit sa bangko ay doon po i-claim sa may guardhouse po sa second guardhouse or yung natawag na SLRS room. Yon. At paalala po, doon po sa ating mga MCOs na napaupo yung kanilang mga gamit, pakiusap naman po. Ang dami pa po natin mga kasamahan ng mga nakatayo. So iwasan po natin na paupuin ang ating mga gamit. Kawawa naman po yung mga MCOs natin na nakatayo. Doon, lalo na yung mga matatanda, bigyan po natin sila ng upuan. Doon sa ating mga ushers and usherettes from Marelco employees, paki-assist na lang po sila. Maraming salamat. Yes, pasuyo na lang po. At kahit hindi ushers and usherettes, yung ibang empleyado na nakikita ang kalagayan ng ating seating arrangement dyan sa bandang huli, ay makikisuyo na rin po sa inyo. Paki-assist po ang ating mga MCOs. At syempre, hindi po tayo makakapagbigay ng mga premyo kung wala ang tulong ng ating mga sponsors. Kaya muli po ay pinapasalamatan po namin ang aming mga sponsors and suppliers. Unang-una sa Asiafield Incorporated, Megalink International Sales and Services Incorporated, Pisaz Builders, Caraga Philchin Corporation, Dalhanty International Philippines Incorporated, and Power Utility Trading Incorporated. And of course, para naman po sa ating mga local suppliers, unang-una ang ating Marelco Multipurpose Cooperative located at Barangay Ihato, Buwak, Marinduque. OVM Electrical and Industrial Supplies Trading located at Barangay Dili, Gasan. Goodyear General Merchandise,
Midway Construction Supplies Trading, located at Barangay Santol, Buwak. 5M Arts and Crafts, located at Barangay Bangbang, Gasan. Yes, thank you so much rin po sa ating Icons Copy and Print Services located at Barangay Tanzabuak, SMJ Glass and Aluminum located at Barangay Dos Gasan, of course Lugaw Queen located at Malusak Buak, Pat Motorcycle Parts, Cheetah Lanes General Merchandise, and Stronghold Insurance located at Barangay Kaganhaw, Buwak. Andito rin po para pasalamatan from local suppliers ang Baus and Ties Lace Hub located at Moralion, Buwak, Jago, Marinduque Bookstore, Plaza Aurora, ACL Dry Goods, Herbagen Printing Services, Petron, and CHL IT Solutions. Yes, thank you so much po sa lahat ng ating mga generous sponsors and suppliers. Ayan. So, kanina po, doon sa ating mga present na mga audio, visual presentation, sana po ay nakinig, naglista po at may natutunan po tayo dahil at this point, kami po ay magtatanong sa inyo at kailangan yung masagot para kayo ay makakuha ng mga papremyo. Sino po dito yung mga nagsulat? Mga nag-take note? Hindi po hindi nakapagsulat. Sino yung mga nakinig? Yun, may mga nagataasan ng kamay doon, oh. Ayan, doon po sa ating mga present, especially doon sa klase ng mga interruption. Napanood po ba ninyo yung video na yun? Ano po yung mga present doon? Merong party list, merong mga binubuo yung mga management ng Marelco from Board of Directors down to department managers, the general manager. So sa punto pong ito, kami po ay magtatanong at kung sino yung unang makikita namin na tumaas ang kamay, ay siya aming pasasagutin. At syempre, pag tama ang inyong sagot, ay may premyo po kayo. Pero bago niyo makuha yung premyo, masayaw po muna. Pwede po ba sumayaw bago makuha yung premyo? Ay, hindi na natanong yan. Automatic. Kapag nanalo ay masayaw muna. Yun. Kasi pag hindi sumayaw, hindi makukuha yung premyo. Mag-move tayo dun sa sunod na mga gusto sumagot. Yan, paredy. Sa ating pong lights and sounds, paredy po yung budots. Yan, budots. Alam naman po lahat ng budots, Talented ang mga taga Marinduque ay. Paging engineer sa DIM po. Paging engineer Rodolfo sa DIM. Kailangan ka po dito sa stage. Paging engineer Rodolfo sa DIM Junior. Kailangan ka po dito sa stage. Ayan, mag-refresh po muna kayo ng mga pinanood nyo kanina. At baka po kayo magulat, kayo matawag, ay wala tayong may sagot. Bago po muna kayo sumagot, ay masayaw po muna lang. Para maklaim kung tama ang sagot ninyo, ay makiklaim ninyo ang inyong premyo. Hello. Sa atin pong mga kasamahang empleyado, I know, pagod, mainit, pero wala po tayong magawa. Medyo madami po talaga yung crowd. Kanya-kanya naman po tayo ng assignment. Please, na lang po, kilos-kilos tayo. Salamat. Ayun, yes po, pa-assist na lang po sa ating mga employees para sa kaayusan ng ating venue. Ayan. Bigyan po namin kayo ng chance. So, habang may naayos pa po kami doon sa inyong mga premyo at doon sa tugtog na patugtugin para kayo'y sumayaw, bigyan namin kayo ng chance na mapanood ulit yung mga present kanina para pag kayo po ang tinawag namin, ay alam po ninyo ang inyong asagot. And especially, syempre, of course, dapat i-ready nyo po ang inyong mga indak at sayaw
Dahil kung hindi po kayo masayaw, ay hindi nyo makukuha ang inyong premyo kahit tama ang inyong mga sagot. Ano po? So at this point in time, sir, paki-presenta po ulit ang ating mga videos at magbabalik po kami para sa ating mga questions and answer. Maraming salamat po. Bakit may blackout? Ano naman ang mga kadahilanan ng pagkawala ng kuryente? Ating alamin at liwanagin. Mayroon po tayong dalawang klasifikasyon ng pagkawala o pagkaantala sa normal na daloy ng kuryente. Isa ay ang nakatakda o dapat asahan. Nakapaloob dito ang iba't ibang uri ng aktibidades ng mga sangay ng ahensya na kailangang magtakda ng pagkawala ng kuryente. Isa ang NAPOCO, ang power provider ng Marinduque, sa may pasilidad na nangangailangan din ng pag-maintenance. Meron? Kagaya ng power transformer. Sige daw po. Paano po ako ng ID ha? Press. May nataas po ng kamay doon. Ayun si Mother, 90 kita years ko. old, pataas. 90 po ha, 90. Ayun, meron po. Kaya pa pong pumunta dito? Ha? Pasulatin na lang. $90 po, 90, pataas. Ilan? Isa lang? Dalawa? Dito, kaya pang lumakad sa harap? 90 po ha, 90, pataas. Ilan? Ilan sila? Isa. Isa lang? Isa. 89 years old. 89. 89. 89 years old. Meron po ba sa audience na 89 years old? 89 years old. 88 years old. 88 po, dito po sa harap. Kaya po bang pumasyal pa? Ayan, si nanay po, 91 years old, pero... Ano po yan? Pwede pang paligawan? Baka yung nanay po niyan ay may buhay pa. Ay nakakainggit naman po. $90 pataas, 89, 88. $90 pataas, 89, 88. Meron po. Ilan pa? Ilan na po yan? 88, 87. 87. Sa baba na lang po. Diyan na lang po. Press. Ilan po? Dalawa. 87, 86, 85. Ayan, 85 years old po, 85. Ayan, very good si nanay, may dalang ID. Si Ma'am Romana Natal ay 1937. Ilan taon na yon? 88. So, 88 to pa 89. Sino po yon? Press. 500 lang. May kaunti po kaming ibibigay. Pambili ng gatas. 500 po, 500. 500 po. Papirma, pwede pong pupirmahin. Si Ma'am Rosario Laman from Bunganay ay 1933. Ilan taon na yon? 91. My goodness, nakakabilib naman po.
Ano po ang kinakain nyo? Gulay, isda. Nako, maraming salamat po sa Diyos at kayo ay binibigyan ng ganyang kahabang buhay. 88. Sino po ito? Pausta Requilias. 1946. Ilan taon na yon? 89. Press, ito po, 500. Si Ma'am Requilias. GM, parang puro babae yung mga matatanda. Bakit po walang lalaking tumatanda? Ano yung manginginom? Bakit puro babae ang nagkakaedad ng ganyan? Maraming salamat po sa Diyos at kayo ay binibigyan ng ganyang kahabang buhay. At sana po madagdagan pa ng mahaba pa, another 90 years in this life. Naka-wheelchair na. Maraming salamat po sa Diyos at tayo ay buhay pa. Sana po pagbigyan din ako ng ganyang kahabang buhay. $95 daw, nagda-jogging pa. Oh, kayo. Si Ma'am Isabelita Mora, 1940. 85 years old. Si Ma'am, ano po ito? Ang dami nyo pong ID, Ma'am. Ito po, Ma'am Isabelita Mora, 85 years old. Si Ma'am Prima Manggi, 1937. Salamat po sa Diyos at kayo binibigyan ng ganyan kahabang buhay. Sana po ay bigyan pa kayo ng another 90 years. 1938, si Ma'am Adelaida Ola, 1938. Si Ma'am Pabunan Recamara, 1938. Doon po kay Press, hingin nyo po yung 500. Ma'am Epipania M. Red, 1940, 85 years old. 1938, si Nanay Dulce Sadis, 1938. Maraming salamat po sa Diyos at tayo ay binibigyan ng ganyang kahabang buhay. Maraming salamat po sa inyo. At kayo po ay sobrang pagmamahal sa Marelco. At 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 years old, ay kayo po ay nandito pa sa aming piling. Maraming salamat po sa inyo. Toy, ilan pa? Toy, B. Wala ka ng palaro. Ayan, para po dun sa ating mga stickers na nakadikit sa bangko, meron pa daw pong hindi nakakapag-claim ng kanilang premyo. Baka hindi pa po ninyo nakikita yung stickers. Ano po, dun po natin na-claim yung premyo sa may SLRS building. Ayan, congratulations sa ating mga, ano ba pwedeng itawag natin kay nanay? Thunders! Yan! Thunders kahit medyo maedad na, ay parang kidlat pa ang lakas ng katawan. Yes, mga oldies but goodies ang ating mga attendees ngayon. Talaga namang, natatandaan ko, nung mga nakaraang taon pa, talagang mga senior citizen ay nandito pa rin. Kaya pa bang sumayaw ni nanay? Yun! Ano kaya? Kaya pang sumayaw?
Ayan, so hindi po natatapos dito ang ating mga papremyo dahil kagaya po ng aming nabanggit kanina, kami po ay mag-question and answer para po sa ating mga MCOs. Ito po ay related or patungkol sa mga audiovisual presentations na ating pinalabas kanina. Ayan, meron po tayong panawagan. Ito po si Ma'am Ginang Esperanza Saludo from Tapuyan, Gasan. Hinahanap po ng kanyang anak. Si Ginang Esperanza Saludo. Siguro po ito ay senior citizen na rin. Hindi po makita daw ng kanyang anak. From Tapuyan, Gasan. Si Ginang Esperanza Saludo. Baka po may nakakita kay nanay. Nanay, maakyat ka daw po ng stage at ipakita ang iyong talento. Ay, joke. Asuntuhin ka daw po ng iyong anak. Akala ko, nahanap lang bakit may pa-talent showcase. Si Ma'am Ginang Esperanza Saludo po. Kung nasaan ka man po, magpakita ka na po. Dito sa stage. Ayan, magpapalaro na po tayo ng ating mga question and answer para po sa ating MCOs. Ready na po kayo? Ready na po? Ayan, so para fair naman po, kapag po, kasi hindi na po namin matandaan kanina,